Umiinom po ba ng mga supplement, may tendency po ba talaga na mag-breakout? Minsan, hindi talaga siya dahil sa supplement. Dahil po yan, tatawagin po tayo dito sa ating channel na 14-day check. 5.5 po pumasa siya out of mga ilang mga tinry natin doon. Gandahan pa nito, nakaka-restore siya ng skin moisture natin. My favorite oils! Hi mga kamukha! Hi mga kamukha, tayo po'y nagbabalik. Ako po si Sir Lawrence, ang inyong human guinea pig. Heart, heart! Magkakaroon nga po tayo ng meet and greet! A-attend po tayo this coming September 8. That's Friday mga kamukha sa Manila BuCon 2023. Saan po yan mangyayari? Sa SM Mega Mall Mega Trade Hall 3, booths B5 and B6 mga kamukha. Kaya naman kung free kayo, that's next week Friday, no? Friday yan, 3:30 PM. Uulitin ko po September 8 ng 3:30 PM sa SM Mega Mall Mega Trade Hall 3. Magkita-kita po tayo doon mga kamukha. Magkwentuhan tayo, magchismisan tayo. Tingnan nyo talaga kung maputi si Sir Lawrence. Plus, meron din po tayong free talk at makakamit nyo po ang mga iba't ibang mga influencers, mga trending na mga CEO. Mimigay nga rin pala tayo ng free gift sa mga pili nating mga kamukha, kaya kung gusto nyo po mag-register or kung gusto nyo po makakuha ng ticket, ilalagay na lang po natin yan sa description box sa baba. Kita-kits! Lagi nyo nga pong tinatanong dito sa ating channel na, Sir Lawrence, kapag umiinom po ba ng mga supplement, may tendency po ba talaga na mag-breakout or mag-pimples kami? Ang answer po dyan ay yes. Pwede mga kamukha. Pero marami itong pwedeng maging reasons. Based nga po sa mga comments, sa mga messages nyo, at pati ako personally, ang madalas po na nagbe-breakout tayo ay because of the whitening supplements. So pag-usapan po natin yan. So yung mga whitening supplements po kasi, mga kamukha, unang-una na dyan, ang pinaka-main na kanilang ingredient ay glutathione. Napakaraming beses na po natin pinag-usapan yan dito sa ating channel, no? Na ang glutathione, it's an antioxidant. At nade-detoxify po nito yung ating liver. Yung glutathione, present na po yan sa ating katawan, uminom man tayo or hindi. Kaya yung mga natatakot po na mag-take ng glutathione, ay lagi ko pong sinasabi yan, na ang glutathione ay present, no? Hindi po ito yung parang foreign sa ating katawan. At nagiging side effect na nga lang po nito na pwede tayong pumuti. Pero marami nga rin po talagang purpose si glutathione na lumalaban yan sa oxidative stress, sa mga free radicals, at nagde-detoxify nga po yan ng ating katawan, ng ating kidney, ng ating liver. Kaya mga kamukha, kapag medyo marumi po ang ating sistema, marumi po ang ating katawan, may tendency nga po, that's number one, na pwede tayong mag-purge or pwede nga po tayong mag-pimples kasi dyan po lumalabas mga kamukha. Kaya naman po kung first time nyo po magtitake ng glutathione supplement or matagal kayong nawala tapos binalik nyo na lang po na magtitake kayo ulit ng glutathione, yes, pwede po tayong mag-breakout. Second one, kapag higher po yung dosage ng glutathione content. So kapag higher po yung dosage ng glutathione content, medyo na de-detoxify nga po ang ating katawan or nabibigla nga rin po ang ating katawan, may tendency talaga na mag-purge tayo or mag-breakout. Ang next one din po natin na dapat isipin dyan mga kamukha is yung mga kinakain natin. Kapag kumakain nga po tayo ng mga hindi ganoon ka-healthy, like matataba, nag-aalak tayo, nagsusmoke, tapos stress din tayo, habang umiinom ng mga gantong supplement, minsan hindi talaga siya dahil sa supplement, dahil po yan sa lifestyle natin. So kailangan din talaga nating tingnan, no? Kailangan po nating tingnan yung root cause, bakit tayo pinipimples. Next one, kailangan nyo nga rin po i-check yung mga ingredient na nakapaloob doon sa formulation. Kasi baka may hindi po kayo kahiyang or allergic kayo. Katulad ko po, alam ko na kapag higher po yung dosage ng pearl powder, may tendency po talaga na mag-pimples or mag-breakout si Sir Lawrence. Ngayon, may tatawagin po tayo dito sa ating channel na 14-day check. Ibig sabihin po nito, titingnan talaga natin kung purging na nagaganap yan or talagang breakout
out or hindi nyo kahiyang yung produkto. So, for 14 days mga kamuka, i-take nyo po yung produkto. Kapag lumala yan, hindi nawala, that's the time po, no, na kailangan nyo nang i-stop yung product na ginagamit nyo. Kasi yun nga po, baka allergic kayo sa ibang mga ingredients na nakapaloob or hindi nyo talaga kahiyang yung product. Now, ito naman yung malaking problema nyo na lagi yung kino-comment or mini-message sa ating channel. Sir Lawrence, sobrang dami ko na pong pimples after kong mag-take ng supplement na to. Ano po ang gagawin ko? Unang-una sa lahat mga kamuka, kailangan po na uminom kayo ng maraming tubig. Kasi kung allergic kayo or kung nagde-detoxify nga po yan sa ating katawan, kailangan nyo talagang uminom ng maraming tubig. At least 8 glasses up to 10 to 12 glasses every day yan mga kamuka para ma-cleanse talaga yung ating katawan. Second one, kapag nag-decide na nga po kayo na mag-stop at talagang i-treat na yung inyong mga pimples or yung inyong naging breakout, ang kailangan nyo pong tandaan mga kamuka is to always use gentle products. Ito po yung natutunan na natin ngayon with the help of our dermatologists, yung mga affiliate na mga dermatologists na po natin. Lagi nila yung sinasabi, no, as much as possible kapag medyo nag-worsen na ang inyong case, kapag nag-breakout kayo ng malala, hindi na yung purging, allergic kayo, kailangan gentle products ang gagamitin nyo. Kasi kapag yan ay mga harmful ingredients pa mga kamuka, kunyari gagamit pa kayo lalo ng mga pampaputi na soap sa mukha nyo, gagamit kayo ng mga scrub sa mukha, talagang mas mapapasama yan mga kamukha, no? Katulad nga rin po ng ating skincare routine, always start with facial wash. Kailangan yung linisin ng ating mukha, lalo na kapag lumalabas kayo, kasi naiipon nga po yung dirt dyan sa ating face at pwedeng makaklag yan ng ating pores. So, ang gamitin nyo po ay mga gentle cleansers. At naku po, napakaraming beses ko na ito pinakita sa ating channel. Ang ginagamit ko po ay itong from Oxycure na pH 5.5 na gentle cleanser. Kalaki na niya, tapos sinasalin-salin na lang po yan ni Sir Lawrence. Tinest na rin po natin yung pH level nito ni Oxycure. And yes, 5.5 po, pumasa siya out of mga ilang mga tinry natin doon na may mga hindi pumasa, na hindi sila gentle. So ito po talaga, proven, tested natin, not sponsored po ito. Sana nga mabigyan man lang tayo ng Oxycure, no? Charis! Yes, gentle po siya. At kagustuhan ko to, kahit gentle siya, natatanggal niya talaga yung mga dirt sa aking face. Tapos hindi siya ganoon ka-drying. Lalo na rin kapag may mga pimples kayo, hindi siya mahapde mga kamukha. Next naman po, kailangan natin mag-toner. At lagi ko rin po yung sinasabi dito sa ating channel na nakaka-help ang toner sa mga dirt na hindi natanggal ng ating facial wash. Kaya ako talaga, nilalagay ko talaga to sa cotton. Hindi yung talagang dinedirect ko sa aking face. Kung babalikan nyo nga po yung mga videos natin, ang favorite ko ay yung sa Rix na Poreless Maintenance Toner. Kaso nga lang, marami rin po sa inyo ang nagsasabi na hindi siya ganoon ka-gentle. And yes, correct kayo, hindi siya ganoon ka-gentle. Kaya naghahanap talaga ako ng best na toner ng alternative ni Rix. At ito nga po yung ginagamit ko as of the moment at okay na rin siya sa akin. Gentle na gentle siya. From Fresh Skin Lab na Calamine Anti-Blemish Calming Toner. Perfect na perfect. Perfect na perfect po yan, lalo na kung nagbe-breakout kayo mga kamukha. Very calming siya. Hindi mamumula yung inyong face. Hindi talaga niya ini-irritate yung ating face. Lalo if i-compare ko nga po doon sa Rix na Poreless Maintenance Toner. May Centella Asiatica po siya, which is maganda para sa may mga pimples or nagbe-breakout. Tapos ang kagandahan pa nito, nakaka-restore siya ng skin moisture natin. Then yung mga irritated skin po natin ay hindi talaga niya nga lalong pinapalala. Kung babalikan nyo nga rin po yung updated na skincare routine ko, nagre-retinol po ako. Pero kapag may mga pimples, kapag may mga biglaang breakout po ako, medyo nagsiskip muna ako sa retinol. At least 1 week, 1 to 2 weeks, basta gumaling lang po yung aking face, ang gagawin ko po is skip muna kay retinol. So after ko po mag-toner, diretso na po ako agad with my favorite oils. May oil series tayo dito mga kamukha at alam nyo yan kung gaano ko kamahal ang mga oil. Lagi nyo pong tinatanong sa akin na, Sir Lawrence, baka lalo kung maging oily dyan, or Sir Lawrence, baka lalong dumami yung pimples ko. No, mga kamukha, mali kayo dyan. Kasi if we are going to base it sa science talaga, no, scientifically speaking mga kamukha, yung mga ganitong oil ay minimimik talaga nila yung oil na nasa skin din po natin. Pero medyo information overload siya kasi hindi po lahat ng mga oils bagay sa inyo. Kailangan nyo pong pag-aralan yung linoleic
linoleic and oleic acid. Kung gusto nyo yan mga kamukha, no, may separate video po tayo yan, nakalink sa description box sa baba, lalagay na lang natin yan dito. Pero kung nagpipimples kayo, eto siya. Ito talaga yung mga perfect, ito talaga yung pinag-aralan natin, ito yung gusto natin. So, ang ilalagay nyo po ay yung rose hip oil. Kasi ito talaga yung nakaka-calm, nakakaalis po siya ng pimples. Okay rin po siya sa mga oily / acne prone skin, pati normal skin mga kamuka. Rose hip oil. Ang favorite ko po ay from Cedar Alley. Ayan siya, Cedar Alley. At ito yung bago kong favorite din ngayon mga kamukha. Tinry ko and so far so good. From Human Nature. Ayan, Human Nature siya na rose hip oil din siya. So, ang kagandahan nga po ng rose hip oil, okay nga po siya sa mga pimples. Tapos, kung may mga acne scars or acne marks kayo, okay din po ito pampawala. Pero lagi ko sinasabi mga kamukha, huwag kayong masyadong mag-e-enjoy. 1 to 2 drops lamang ha. Ayan ha, pinapaulit-ulit ko yan ha. Ang paglalagay po ay 1, 2 drops. Ganyan lang siya kadami tapos okay na yan sa entire face. Trust me mga kamukha, ganito lamang siya karami tapos tsaka nyo po siya igaganyan o ipapat nyo po sa inyong face. Then kung may cystic or malalaking pimples po kayo, pwede tayong mag-spot treatment. At yung favorite ko ay oil pa rin mga kamukha. Walang iba kundi ang Garden Lab na tea tree oil. Ayan siya. So ang gagawin ko naman po dito, kukuha lang ako ng isang drop. Tapos, ilalagay natin dyan sa ating palm and then spot treatment siya. Hindi siya ilalagay sa buong face, mga kamukha. Then, of course, kapag morning or day naman po, kailangan natin magsa-sunscreen. Ako, hindi na ako nagme-makeup kapag may mga pimples ako. Talagang ito na lang po yung ginagamit ko. So, ang sunscreen na favorite ko as of the moment ay from Transform Skin na Honest Glow na Daily Sunscreen. May review po tayo nito, mga kamukha, kung gusto nyo rin mapanood. Napakaganda. Tapos, every 2 to 4 hours po, nagre-reapply lang ako ng sunscreen ko. Ito yung pang-reapply ko kasi this is spray or mist lang siya, mga kamukha. Bagong stock ko na naman to, na bumili na naman ako nito, mga kamukha, kay favorite na favorite natin from Sako Skin na Refresh na Mist Protect. Ayan po siya, mga kamukha. May review po tayo ng mga 2 videos nito, no? Ililink na lang natin sa description box sa baba. Syempre, kung gusto nyo nga rin po palang bumili ng mga nabanggit natin dito, meron po tayo niyan nakalagay sa description box sa baba. Mga legit stars yan. Kapag medyo lumala na nga po ang condition ng inyong skin, kailangan na po natin magpa-consult, of course, sa ating dermatologist. Also, kapag nag-stop nga rin po kayo kasi lumala na po ang condition ng inyong skin, wag na po kayo agad uminom ng mga bagong supplements, no? Wag kayong mag-try. So, doon na po kayo sa mga supplements na kahiyang nyo talaga, sa mga supplements na nag-work sa inyo, at wag na kayo maging human guinea pig katulad ni Sir Lawrence. Tulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, I really love oils. Ayan. Talagang naka-help po yan sa akin. Hindi matatanggal yan sa aking skincare routine, sa mga pimples ko kasi, pati sa mga acne marks, acne scars, lahat na. Kaya ayan, no, hindi ako parang bako-bako or textured yung aking skin. At kung gusto nyo pong mapanood yung ating routine habang ang lakas ng ulan, ayan, click nyo na yan, mga kamukha. Syempre, road to 100. Tapos na pala tayo, no? 100k na po tayo! Paano ba yan, mga kamukha? Kita-kits tayo sa meet and greet, ha? Ayan, next week na yan. Ayan, click nyo na rin to.